Chief? Chief? Ma'am, pwede Chief? We have a question. First question will be from Mr. Alan John Ibanez of DZME. Go ahead, sir. Ay, sir, si Ian Cruz po ng GMA Integrated News. Sir, itong sa kidnapping case, paano po natin na-solve ito? Pakipaliwanag lang po, sir. Well, may mga detalye mamaya na sasabihin si General Cancilao, no? Sa AGG. Pero ito, maliwanag ito na produkto ito ng early reporting. May cooperation kaagad ang biktima. Though may mga negotiations na ginawa sila, pero eventually they trusted us and gave us the confidence and support. Kaya nagawa namin ito na mahuli talaga itong 12 ang tao natin dito. 12, 6 na foreigners at 6 na Pilipino ang nahuli natin dito. Congratulations, sir. Sir, pwedeng lumipat na ako ng isang topic? Sa missing sa Bungero, sir. Sir, kasi marami pong nakuha doon na allegedly may mga buto na nakuha doon sa Talig. Nandito na po ba sa Camp Crame yun? And gaano po katagal lalabas ang resulta and yung cross-matching sa mga pamilya po nito mga missing sa Bungeros? Okay. In terms of cross-matching, kumuha na kami ng mga standards sa mga kins, sa mga kapamilya ng mga missing sa Bungero. Pero, for the details of this case, we are deferring to the spokesman or to the direction of the DOJ. The DOJ is the one leading, and we are fully supporting and providing the technical support, especially on the processing of the remains that are recovered in Taal by our divers from the Philippine Coast Guard naman. So this is a whole government approach, and the DOJ has the lead. So please direct your questions to the SOJ and his deputies or his authorized spokesman. Yes, sir. Pero sir, can you just state lang po yung projection natin? Gaano katagal yung buong process na ma-cross-match? Well, ang cross-matching ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. So I just would like to give a timeline for it. Sir, kay alias Totoy, kumusta po yung pagbibigay natin ng seguridad sa kanya? As the moment, ganun pa rin. We are giving him protection bilang isang witness and whistleblower dito sa ating iniimbestigang insidente. So the PNP is of course committed to ensure safety para makita natin, may parating natin hanggang dulo ang kaso na ito. Thank you very much, sir. Ma'am, go ahead. Thank you. Sir, last na lang. Sir, nandito na po ba sa forensic group yung mga remains Yes, na may mga nakuha? remains na dumating sa forensic group. May mga remains na na-transport galing Batangas. And we have already, para sa mas mabilis na proseso, we have already directed the crime lab of Region 4A at saka yung Batangas to already move forward to the operations para sa operations area para mabilis na ang pag-transport at pag-process nitong mga na-recover ng mga scuba divers natin. Sir, isa na lang po. Sir, si alias Totoy daw, mamaya pupunta sa NAPOLCOM para panumpaan yung kanyang affidavit at magsasampa ng kaso laban doon sa mga pulis na binabanggit niya. Ano po reaction ng PNP? Well, that is the latest schedule and we fully support him because we need his affirmation to start the ball rolling on the administrative side of this case. Sir, nag-iimbestiga na po ba ang PNP doon sa SAIC daw, leader ng SAIC, team ng SAIC na nabaril po sa Cavite? Yes, our CIDG Cavite is on top of the situation. We are looking at various angles regarding this case. Thank you, sir. Thank you very much. Sorry, isa lang on my part. Identify na ba kung yung mga remains ba na nakuha ay sa tao talaga or... Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at
mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga, kaya kasama sa ating processing dyan, ang differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Sir, last na po talaga. Yung may binabanggit si Patidongan, isang pulis daw po may-ari ng palaisdaan sa Taalik na pinagdadalhan di umano nung mga pinatay umano ng mga sabungero. Kasama po ba siya na nasa restrictive custody ng PNP, sir? All of those are still under verification. Ano? All of those, we just don't want to jump the gun on this case. Mamaya pala susupa ni Patidongan ang lahat na kanya sasabihin doon sa Napolcom. So, I would like to let the case move forward muna bago tayo magbigay ng statement. Thank you very much, Salamat ma'am and din. sir. Once again, our Chief PNP Police General Nicolas Torre III, sir. Thank you very much, sir. For other specifics of the kidnapping case involving a foreign national, we have with us the acting director of anti-kidnapping group, General Cancelao. So you may ask your question to him, sir. Good morning, sir. Sir, ilan po ang biktima na kidnap at ano po ang background nitong biktima? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, ang insidente po ay nangyari noong July 1, kung saan ang biktima dito ay isang construction supply seller. No? At ito po ay nakarating sa ating opisina at kung saan ay nagtupugnesans po tayo noong July 3. So magmula nung po kami po ay nagsagawa na ng mga surveillance hanggang sa mga maka-obtain tayo ng mga possible persons of interest. So atin po na pinagmatsagan ito na kung saan ay umabot ito ng halos 12 araw bago nating naisagawa itong ating ikinandak na successful rescue operation. So ating pong nakumbinsi doon kung saan ito inilagay nila itong biktima sa isang safe house doon sa Batangas. And follow-up operations na sinagawa natin ay nagkaroon din tayo ng mga arrest sa lugar dito sa bandang Pasay, Makati at Imus sa Cavite, kung saan ay sa kabuuan tayo ay nagkaroon ng 12 arestado. 6 dito ang Chinese national, 6 din dito ang Filipino nationals. At dito po ay tayo po ay nakarecover ng 2 baril, pera na nagkakalang mahigit 1 milyon. Nakarecover tayo ng ganoon. At isa doon sa suspect ay nahulihan na natin, incident to the arrest, ay nakuhanan po natin ng illegal na droga. At nakita rin po doon isa-isa sa mga sasakyan nito ay meron pong mga uniforme ng bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po, sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating po napag-alaman at dito sa investigation na isinagawa natin sa mga nahuli ng mga suspects, ay ating pong nalaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. And also, we were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang unang uunahin na itirahin bago nila pupunin. So, yung ating matagumpay na pag-rescue dito sa biktima ay nagdulot upang sa ganon ay ma-prevent natin ang isang other possible kidnapping. And also, we were able to the involvement of this arrested suspect doon sa mga previous kidnappings na nangyari po sa atin. Sir, yung background ng 6 na Chinese national, ano po ang background nito? Dati ba silang We're still coordinating with the top of the including doon sa... Pogo ba? Oh yes, so sa amin sa ating po sinasagawa pa.
yung ating investigation. Sir, sabi mo may nakuha mga uniforme ng pulis. Yes. Doon po sa 6 na Pilipino, meron bang pulis doon na suspect? O wala po, mga civilian po, mga civilian. Thank you, sir. Sir, anong kaso ang isasampan nyo doon sa 12 suspect? The case of kidnapping for ransom and the violation of RA 10591 kung saan isa dun sa mga suspect ay na ating po na ulihan ng barel, a violation of RA 91, a violation of 9165 doon sa isa sa mga suspect na nakuha na natin ng barel. At siyempre po ay possible money laundering and possible violations of immigration laws. At nandun din kasi marami tayong nakita pala ng mga IDs and also falsifications of document for using fake document. Sir, magkano po yung ransom na may nakuha ba? May naibayad na ransom? Okay? Meron pong naibayad ang pamilya, millions po, pero pinag-iusap po ng pamilya na huwag na pong sabihin yung amount. Sir, ito pong biktima, ano naman po ang background niya dito sa Philippines? Businessman po ba siya? Tulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, itong ating pong biktima ay isang businessman, is involved sa construction, supply, seller po siya. Morning, sir. Good morning, sir. First time na sa isang operation, 12 ang nahuli suspects within a period of several hours lang. Yung past kidnappings, walang nahuli. Can you tell us why ganito nangyari ngayon, sir? Hindi naman siguro batid sa inyo na ang unit na ito ay dati ko pong unit. We were then Police Anti-Crime and Emergency Response. At yung ating pong mga idea noong araw ay nai-apply po natin ngayon. And also, sa pakikipagtulungan na rin natin sa iba pang mga ahensya, and also, lalong-lalo na pag-provide ng mga information sa atin ng ating Director for Intelligence. So, nakatulong ang mga to ng mga kung saan ito ay nagdulot ng ating matagumpay na rescue operations. Okay. Itong 12 ay noong una ay ating pong masigurado na ang biktima ay nandoon sa isang hideout nila sa Batangas ay kung saan ay makumbinsi tayo na talaga ay nandoon, nagkaroon tayo ng mga palatandaan. Ito ay masusis nating pinag-aralan kasi nga naman it is of our primordial concern is the safety of the victim, no? Noong ating pong masigurado, ayun po ang ating sinagawa ng ating operation. At ngayon po ay nagdulot nga ng ating pagkakarescue doon sa biktima at pagkakaresto ng dalawa. So ngayon ay itong biktima ating pong inausap. Nagkaroon po tayo initial na interview sa kanila at yung mga previews na isinagawa natin na pagmamanman dito sa grupo ay na-identify na natin yung mga other persons of interest. At yun nga po ay nakilala niya ng biktima na itong ating mga pinakita na mga personalidad ay ito ay ang kasama na kumuha doon sa kanya. So yun po ay nagdulog kung saan ay magkaroon tayo ng follow-up operations. At ito nga ay nagresulta sa pagkaka-aresto pa ng mga ibang suspects. Okay, dalawa doon sa kanilang hideout sa Batangas at mayroong 3 dito sa Pasay at isa doon sa Makati. Sir, ito bang grupo na to matagal nang tinitignan ng AKG?
tulad na nabanggit ko po sa inyo kanina na ating pong napag-alaman na sa grupo na ito ay involved na rin doon sa other kidnapping cases. Itong grupo na to. So, wala lang po tayo na mabigay na sapat na ebidensya sa kanilang involvement. Kaya wala po tayong But now, nalaman po natin at na-confirm natin that these arrested suspects were involved in the previous cases that we handled. Pagpamin niyo po, kung di ko sasabihin sa inyo, basta somewhere in Batangas. Sir, kung kinidnap yung Chinese, nagpanggap ba sila ng police or security? Hindi po. Ang nangyari ay ang kaibigan nitong biktima na nasa China ay supposed to be ibebenta mo yung sasakyan ng kaibigan niya na from China. Siya lang ang magdadala. Pati swapin, dadalhin niya itong sasakyan. Doon na isinagawa yung sa kanya. So, Any other questions? Yes, Ma'am Ziendo. Sir, additional, meron kayong pinakita mga drugs, sir. Anong kinalaman po ng drugs dito sa operation nito mga suspect? nakuha natin sa search of incidental to local arrest. So, kung makuha natin yung isa sa mga suspect, ay ating pong nakita yung possession ng droga. Ibig sabihin, involved din sila sa drug operation, Ay sir? ating pong ini-investigate kayo. Okay, But for now, yun po ang ating okay. Kamusta